Sa tradisyon, namatay si Pedro sa Vatican na nasa krus na pabaligtad dahil ayaw niya na mamatay ng nasa parehong posisyon ni Jesus. Kaya nga nasasabi natin na ang posisyon ni Pedro ay naiwan doon sa Vatican o doon sa Rome. At ang bishop ng Rome ang tagapaghalili o tagapagmana ng posisyon ni Pedro dahil doon nga siya namatay. So, tapusin na natin. Paglingkod ni Pedro, nakita niyang sumunod ang alagad na mahal ni Jesus, na siyang humilig sa tabi niya noong hapunan at nagsabing, "Panginoon, sino ba ang magkakanalo sa iyo?" Sa verse 21, kaya pagkakita rito ni Pedro, sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ano naman sa kanya?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung loloobin kong mamalagi siya hanggang ako'y pumarito, ano sa iyo? Ikaw, sumunod ka sa akin." So sa verse 23, dahil dito'y kumalat ang salitang ito sa mga kapatid na hindi mamamatay ang alagad na ito, pero hindi naman sinabi sa kanya ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung loobin kong mamalagi siya hanggang ako'y pumarito. Sa verse 24, ang alagad na siyang nagpatunay tungkol sa mga bagay na ito ang sumulat sa mga ito, at alam namin na totoo ang kanyang patunay. Marami pang ibang ginawa si Jesus na kung isa-isang masusulat, ang mga iyon sa tantya ko'y hindi magkakasya sa mundo ang isusulat ng mga aklat. So ito yung last verse sa Ebanghelyo ni San Juan na may kinalaman din sa laban sa sola escritura o yung paniniwala na dapat ay maniwala lang ang bawat Kristiyano sa Biblia at wala nang iba. Nasabi dito na marami pang ginawa si Jesus na pag isinulat ay hindi pa sapat na mailagay sa libro dito sa mundo. Kaya nga masasabi natin na mga sinulat ay sapat na para tayo ay maniwala. Pero ito ay walang intensyon na isulat lahat ang kanyang mga nagawa dahil nga naipapasa ito sa saling bibig at hindi lang sa saling sulat. At dito nagtatapos ang ating presentation sa ating Gospel ni St. John at susubukan nating talakayin pa ang ibang libro sa Biblia, sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. At nakakatuwa nga at masasabayan na tayo makakasabay na tayo sa programa sa Radio Veritas doon sa kanilang Catholic Bible Study on the Air. Sa ngayon sila ay tumatalakay sa New Testament, so sana ay masabayan natin at magamit natin ang kanilang mga presentasyon. Magtatapos ang ating pag-aaral sa pagdarasal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa pagbuo namin sa pag-aaral sa Ebanghelyo ni San Juan. Sana ay lalo niyo pa kaming gabayan sa mga susunod namin mga presentation o sa pag-uulit ng presentation na ito tungkol sa Ebanghelyo ni San Juan. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, sa aming layunin na maipakalat ang inyong mabuting balita sa napili naming medium. At sana ay bigyan niyo pa kami ng inspirasyon, mga bagong ideya at bagong lakas para maipakalat namin ang iyong salita sa aming mga kapatid. Ito ay pinapanalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Lourdes, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Live Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat.